Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin po natin ngayon ay magre-refresh po tayo ng Honda XRM 125 kasi bagong bili lang ito ni Sir sa pawn shop. Ni-refresh po namin ito kasi ang issue nito mahirap paandarin at saka mausok. Kaya ang ginawa ko dito ay pinaribore namin itong kanyang cylinder at saka pinalitan ng bagong piston at saka piston ring at saka valve seal. Tapos na rin itong na-grind itong kanyang valvula. Ngayon i-assemble na namin itong mga ka-works. At kung bago ka pa lang sa aking walang kwentang channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. At ayan, naikabit ko na yung kanyang piston at saka yung kanyang bore. Tanggalin ko lang itong kanyang ducap dito mga ka-works. Ngayon ilagay ko itong kanyang lower chin guide dito mga ka-works. Ayan. Tsaka itong kanyang cylinder head assembly. Tsaka nilagyan ko na rin yan ng pindawil, dalawang pindawil, yung kanyang cylinder head at saka yung kanyang bore. Meron ding dalawang pindawil yan sa ilalim. Kasi napaka-importante yung pindawil dyan sa cylinder head at saka dito sa kanyang bore para maiwasan natin na magiging tabingi yung kanyang bore gasket at saka yung kanyang cylinder head gasket. Para hindi ma-disalign yung kanyang cylinder head dito sa kanyang bore. At saka para hindi siya madaling pumutok yung kanyang mga gasket at saka mag-leak yung kanyang langis. Kasi isa sa sanhi ng madaling pagtagas dito sa kanyang langis, dito sa kanyang cylinder head gasket at saka dito sa kanyang bore gasket. Kasi tabingi yung kanyang gasket sa paglagay kasi yung iba hindi nila nilalagay yung kanilang pindawil, hindi na ibalik yung kanyang pindawil. At ngayon, i-timing natin itong kanyang flywheel dito, mga ka-works. Ilagay natin sa top dead center, yung may marking na letter T at may guhit dito sa gilid. Yung may marking na letter T at may guhit na dito sa gilid, dito sa kanyang flywheel, kailangan itapat natin dito sa guhit ng kanyang butas, dito sa may bandang itaas. At ngayon, ilagay ko na itong kanyang cam gear dito. Meron itong tuldok dito sa bandang itaas at saka dito may guhit dito sa butas ng kanyang cylinder head. Kailangan natin itapat dito sa gilid. Yan, ilalagay na natin itong kanyang cam gear. Yan, ganyan siya mga ka-works. So, nakatapat na yung tuldok at saka yung kanyang hiwa dito sa butas ng kanyang cylinder head. Ibig sabihin, nasa top dead center na siya. Nasa timing na siya mga ka-works. Lagyan ko muna to ng dalawang tornilyo mga ka-works. Dito sa kanyang camshaft, dito sa kanyang cam gear, dito sa butas niya. Ilagay ko lang muna to mga ka-works. 8mm yung bolt head dito sa kanyang tornilyo mga ka-works. Kaya ang gagamitin natin T-range na 8mm yung panghigpit natin dito. At saka yung paghigpit natin dito huwag masyadong pwersahan, alalay lang para hindi maputol yung tornilyo kasi maliliit lang yung dalawang tornilyo na yan. At ngayon na-release ko na yung kanyang tensioner. Ibabalik ko lang itong kanyang dalawang ducap dito sa kanyang side case, dito sa kanyang flywheel cover. At ngayon, higpitan ko itong dalawang ducap mga ka-works. At sa paghigpit nito, alalay lang yung higpit dito. Huwag masyadong persahin. At ngayon, ibabalik ko na itong kanyang air cleaner box assembly mga ka-works. Ito yung unahin nating ilagay. At saka itong kanyang takip dito sa kanyang cam gear. Dito sa kanyang camshaft. Itong bilog na may gasket. At saka itong kanyang fuel hose. Kakabit ko na rin. Habang kinakabit ng partner ko. Itong karburador. Kakabit ko na rin itong kanyang fuel hose dito. Tsaka itong kanyang fuel cap. Meron itong maliit na o-ring dito. Huwag kalimutang ilagay mga ka-works. At saka maliliit na dalawang tornilyo. Takpan ko muna itong butas ng kanyang valvula dito sa kanyang intake. Itong butas ng kanyang tappet cap. Baka mahulog itong kanyang maliliit na tornilyo at pumasok doon sa kanyang makina. Nako, napakahirap tanggalin at saka hanapin itong maliit na screw bolt dito sa kanyang fuel cap kapag nahulog dito sa butas ng kanyang cylinder head, dito sa kanyang tappet screw. Baka mabackjab tayo at kailangan nating baklasin ulit itong cylinder head assembly para lang matanggal yung kanyang nahulog itong kanyang maliit na screw bolt. Kapag nahulog dito at para maiwasan yan, kailangan natin lagyan ng basahan yung kanyang butas. Takpan natin kasi prevention is better than cure para maiwasan natin na mabackjab. Para hindi tayo magpabalik-balik sa ating mga trabaho mga ka-works.
Tigpitan ko lang muna tong dalawang maliliit na tornilyo dito sa kanyang fuel cock mga kawork, para mamaya subukan natin itong paandarin. Kasi kanina mahirap itong paandarin, tapos kapag umandar na mausok pa. Kaya nirefresh namin itong bagong binili na motor dito ng may-ari. Bagong bili ito sa pawn shop. Kaya ang ginawa ko dito mga kaworks, pinalitan ko ito ng bagong piston at saka valve seal, tapos pinareboard na rin. At ngayon subukan nating paandarin mga kaworks. Ayan, okay na. Umandar na siya. Sabi pa ni Busing, 1 click lang daw. Kanina matagal paandarin. Ngayon 1 click lang. At itong kanyang langis dito, ayan, umaanga. Meron ng bomba dito, nabomba na yung kanyang langis. Ayan, tinignan ko dito sa kanyang butas. Naramdaman ko sa aking kamay yung kanyang langis. Kaya okay na siya mga kaworks. Kaya pala mahirap itong paandarin kasi nag-discompression ito kanina. Nandito lang muna tayo. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Ride safe sa lahat. Peace out.